The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do, I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You hear me tell you, I am going away, and I will go back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe. I will not longer speak much with you, for the ruler of the world is coming. He has no power over me, but the world must know that I love the Father, and that I do just as the Father has commanded me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang taong kontento sa buhay ay hindi naiinggit, hindi nagagalit, at hindi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Siya ay masaya at payapa. Kontento. At bakit sa kontento? Sapagkat ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Konektado siya sa Diyos. Nakaugnay sa Diyos. Yung bang gospel natin nung linggo, I am the vine, you are the branches. Stay connected with me. Kapag konektado ka sa Diyos, ang buhay ng Diyos ay dumadaloy sa iyo. Ang grasya ng Diyos ay dumadaloy sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa iyo. Ang presensya ng Diyos ay dumadaloy sa iyo. Kaya kahit anong problema, anong pagsubok, nakakayanan mo. Kahit ikaw ay may sakit, kahit ang daming kawalan at kahirapan, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot, hindi ka balisa, hindi ka aburido. Payapa at panatag ang loob mo. May kapayapaan sa iyo. Sapagkat ang kapayapaan na yan ay nanggagaling sa pananahan ng Diyos sa iyo. Ang katagang shalom, nagsabihin nun, peace, it doesn't mean the absence of war or conflict. It means the indwelling of the Holy Spirit. It means the presence of God in our lives. Yung presensya ng Diyos. Kaya payapa ka eh. Alam nyo, hindi ito naintindihan ng karaniwang mga tao. Sabi nila, okay ako, at peace ako, payapa ako. Kaya para patunayan, sila ay nagyayakapan, embracing. Pero hindi yan yakapan. Sa katunayan, kinakapkapan niya ang kanyang niyakap. Baka may tinatagong sandata, yan eh. At peace be with you, handshake, kipagkamay. Pero hindi yun pakipagkamay eh. Sinisiguro mo na walang tinatagong patalim sa kanyang palad o sa mahabang manggas ng kanyang damit. Hindi yung kapayapaan. Kaya hindi yan naintindihan ng karaniwang mga tao. Ang tunay na kapayapaan ay ang pananahan ng Diyos sa ating buhay. At tanging Diyos lamang ang makapagbigay nito. My peace I give you, the peace which the world cannot give. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbigay. Bago magkomunyon, sabihin ng pare, give each other the sign of peace. Pero bago niya sabihin yon, sabihin niya muna, the peace of the Lord
be with you always. Sinusiguro niya muna na mayroon tayong kapayapaan bago natin ibigay sa iba. We cannot give what we do not have. Hindi nating maaring ibigay ang isang bagay na wala tayo. Sabi ko kanina, ang isang taong kontento sa buhay, hindi naiinggit, hindi nagagalit, hindi nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Kontento, masaya, mapayapa, sapagkat nananahan sa kanya ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Nasa akin ang Diyos. I have peace. And that's the only time that you can rightly say, peace be with you.